Gagawa tayo ng review about kay Miss Manila. Naasar talaga ako kahit ang tagal na nito, napipikon pa rin ako. Para sa akin kasi lahat ng sinabi niya sobra akong naapektuhan. Mga kabudol ko dyan, ngayong araw na to ang iyong pinakahihintay. Dahil itong araw na to gagawa tayo ng review about kay Miss Manila nung time na nasa Wawawin kami. At syempre, bago tayo magsalita, pakinggan muna natin ang lahat-lahat. Tama! 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 Okay? Manonoorin ko na. Ipa-flash na lang dito nung editor. Shrink! Wow! Sino nag-design? Meron po ako nagdadamit sa... Orin muna natin. Anong masasabi sa damit niya? Oo, bagay naman. Walang na balon, maraming Pilipina. Pero iba yung pinapakita ng palabas sa paloob. Ano ba yung tinutukoy mong panloob? Actually, ganito yan. Ano ba, hindi. Well, ayoko na lang magdagdag and back. Oy, so ayaw magdagdag kasi Ikaw na kaharap na lang. niya ako. Ikaw Gusto na niya lang. magbawas ng kwento. Ikuwento mo na lang kung ano yung sinabi mo sa akin sa front row. Ikaw, ka ba na sinabi kung baka mawalan ka ng career? Hindi ba yun? Oh my God, hindi yun. Aside from that, wala na ako natatandaan. Ay, Hindi nagmamark sa akin kung ano man yung pinagdaramdam niya. yan. Ayan, bago mo kasi. Kala tayo nasa barangay hall. Ito kasi ito. Si Michelle D, tamang tawa lang. Pero bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ayusin na to. Pero kasi ito, ay kapitan pala ito kasi. May tanong ako sa'yo. Tatanggapin mo ba kung maging isang part ng guest ko? Oo naman. Oo, Will. Ako, wala naman ako sinasabing masama sa kanya. Siya yung nag-umpisa. So ano nga yung nire-ready ko lang. Ano yung sinabi ko sa'yo para marunong naman ako mag-apologize at umamin sa mali ko. Pero hindi ko kasi talaga alam. Kasi sa ganito yan, di ba? Sabi mo, sa front row lahat maganda. Parang hindi ko na-agree sa akin. Ano mo, sobrang sensitive mo. Yun lang. Ayaw mo ba? Tinawag mo lang naman akong squatter, so tawag niyo sa inyo social, so sa amin low class. Girl, ganun kasi ako nakilala, so kailangan ko babaguhin yung sarili ko para sa'yo. So, huwag ka ma-offend pagka sinabi ko na, oh my God, ang hirap na mag-explain sa'yo. Sobrang hirap mo makaano. Ikaw, ano man tawag sa'yo dito? Aside from hipon, tinatawag siyang squatty. So, I'm proud. I'm proud to siya. be Ba't ka na-offend? Ano ba dahil coming from you kasi. Na? Tagasang ka ulit. Sa paano? O hindi ka taga doon. Balita ko, hindi ka taga doon. Ano ba? Balita ko taga Pasig yun eh. Kumuha lang ng lugar. My name is Shirley Nicole Bador, aka Hipon, and I'm proud. The art capital of the Philippines. Ang Mona Rizal. I'm Rizaleño. Girl. Saan ka napunta ng Maynila? Hindi, ako, I was born, raised, and nag-aral ako sa Manila, sa Sampaloc. Alam mo, itong example ng sinasabi ni Herlin na yan yung sample ng mga fake news eh. Yung mga hindi nyo alam, daldal kayo ng daldal. Ganito kasi yan, so taga Manila talaga. Kaya ako nasa Pasig kasi doon na kami tumira ng boyfriend ko. May boyfriend? Ano sagot mo doon? Taga Pasig ka na ngayon. Pero yung birth certificate ko, lahat ng ID ko is from Manila. Medyo sumusya lang ito sa akin ng konti. Alam mo yung mga arte-arte mong ganyan. Kaya ko din yan, pero ngayon, hindi pa ako late bloomer ako. Alam mo ba yun? So, sino mag-a-adjust? Ikaw. Ikaw Ikaw may problema sa ating dalawa. Ako, chichi lang ako eh. Pagkita po tayo sa barangay sisending na rin. Alam nyo, habang nag-commercial kami, medyo nagkakapigo na talaga itong dalawang to. At sinabi kanina ni Alice, alam mo, pag nagkaroon ng nagpa-budget ang nanay mo, sabi mo? Kahit magpa-pageant ang nanay ni Hipon sa bahay nila, hindi siya qualified. Hindi ka qualified, Hipon. Kahit magpa-pageant nanay mo, hindi Ay, ka masabi, pati makakapag- nanay niya, hindi siya tatanggapin. Actually, hindi naman yung nanay niya. Yung standards lang, yung qualifications, medyo tagilid tayo dun. Kung qualified hipon, kahit magpa-pageant nanay mo, hindi Ay, ka masabi, pati makakapasok. nanay niya, hindi siya tatanggapin. Actually, hindi naman yung nanay niya. Yung standards lang, yung qualifications,
medyo tagilid tayo dun. Binibining Sheehan is candidate number 8, Nicole Budol from Angono Rizal. Binibining Pizza Hut, she is Binibini 8, Nicole Budol from Angono Rizal. Binibini Kumu, none other than Binibini 8, Nicole Budol. This year's tag queen is Binibini 8, Nicole Budol from Angono Rizal. Binibining Silka is Binibini 8, Nicole Budol. The Binibining World Balance Award, Binibini 8, Nicole Budol. Actually, hindi ako feeling maganda. Confident lang ako, Hipon. Guys, maganda ba ako? Overconfidence. Confident. Overconfident. Ano kanya tayo ng sir? 1 minute para kay Manila. Oo, tapos ka na. Ako naman. Sige. Okay, one question. Sa pagkakataon na ito, anong pwede mong gawin sa ating mga kababayan? Ito, magsimula. Naasar talaga ako. Kahit ang tagal na nito, napipikon pa rin ako. Hipon, nakabuti yan sa ating mga kababayan. Hello po sa inyo lahat, mga kaskwami, mga Fanatics ko dyan, dyan. mga kapuso ko dyan. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kahit hindi ka maganda, basta maganda ang kaugalian mo, mamali ka ng tao. Hindi ka magiging maganda kung masama yung ugali mo. Kailangan mo makisama sa kapwa mo, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi mo kailangan Ang daming sinabi. Ang tanong ko sa'yo, pipinapatamaan ka ba? Oh, wala. sa langit. Magandang panlabas, it doesn't matter, whatever. Ang importante, masaya tayo kasi kapag masaya tayo, mag-glow tayo from within. Actually, ako sobrang chill ko lang kaya ganito yung aura ko ngayon. Si Hipon, di ko alam, hindi ko medyo stress yata siya ng konti kasi Hindi ko naman alam na nandito ka. Hindi kita pinaghahandaan. What is beauty to you? Beauty? Bukod sa wala akong beauty. English! English? Ayan na. Beauty? Ayan, may code. May interpreter ka ba? interpreter sa pageant pa yun. Nagaling ka ako, interpreter. What's beauty? English! Bawal na interpreter. Beauty is not in physical. Ay, wait lang. Alam ko na. Beauty is, Bobo talaga, di nyo kaya. Consistent ang pagiging bobo. Simula 2019 hanggang 2022, still bobo. Partido graduate na ako niya. Hindi pa rin ako marunong mag-English. Pero tatandaan mo na hindi basihan ng pag-i-English ang pagiging matalino. Malupit pa rin ang mga taong sagad ang experience sa buhay. Kaya naman, kung marami ka ng experience sa buhay, apakatalino mo! Nawalan ako na naisip na sasabihin, kasi iniisip ko kung ano ba yung sinagot ni Hipon. For me, beauty is something that comes within everyone. Lahat tayo maganda. We are all beautiful. It just so happens that our attitude, our mindset reflects on how, yung ganda natin nagre-reflect sa mindset natin. And our beauty comes from our mindset. Ayan, so pagka positive mindset ang meron tayo, maganda tayo. Ayan, pagka medyo toxic, medyo tsaka mo na ako kausapin, ayusin muna natin yung mindset natin. Mindset ba? Mindset ba? Ito, malupit to. Pambato ko to, Michelle Gumabaw. Dahil bukod sa gwapo ang kapatid mo, bang ganda mo, bang bait mo pa. Siya pa ang nagpasa sa akin ng crown ng first runner-up! Pum, 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 pum. Diba? Ang dami kong galos Beauty is the perception of a person. It's not about how you look, it's not about how you feel, it's how you make others feel towards you. It's what you show them, it's what you give them. That's why in Wawa Win, everybody is beautiful because we keep on giving and we keep on sharing. Galing! Galing-galing mo!
Michelle Gumabaw, I love you so much. Kaya pala, ano? At top 5. I'm so sorry. Alam niyo guys, kahit ano sabihin sa akin ni Ipon or ng kahit sino na hindi ko naman nanalo, whatever, blah, 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 wala akong pakialam sa sinasabi niyo. Alam mo ba, si Michelle sobrang down to earth. It's okay. Never niya akong sinabihan ng kahit anong masama. Kinokorek niya para sa lahat ng mali ko. Samantalang ikaw. May sinabi ba sa'yo si Manila no shooting na? Kaya nga, ang problema na ito, direct. Sabi sa akin, ano daw, squatter daw ako. Dapat daw pang... Ano lumapit niya sa'yo? Sinabi niya sa'yo? Ano din sumabi na dapat dito is ano siya. Lumanan siya. Narinig ni Sir Sam na nakwento naman sa atin na Bilang mga referee, Kuya RS, ano ang masasabi mo sa hituwaan na to? Michelle, ako sa akin dahil Pasko naman, Christmas season. I think it's talagang panahon para let go of whatever misconception, misunderstanding, that miscommunication that we have. And let's show love. Let's give love to one another. Ay, kamo. Sa akin, Bill, okay naman ako makipag-ayos eh. Kasi wala naman ako sa akin ng galing na unang masama. Sa kanya naman. Alam niyo, Kuya Will, magkaharap kami ni Ipon kayo, pero kay Kuya Will na pinadala, pwede naman, alam niyo kasi, di ba? Pero wait, Tayo ka pa. sabi ni Kuya Will, social, ang arte ko talaga, social distancing na handshake na lang sa gumaganyan ako. Nilapitan ako ni Ipon, so nilapitan ko din siya. Alam niyo guys, yung mga nagko-comment sa akin, hindi ko kayo pinapatulan kasi hindi talaga ako ganyan. Sorry, sayang ng effort niyo. Okay. Ayan na. Dahil Pasko naman. Si Kapitana. Galit na si Kapitana, magbabati na kami ni Ipon. Alright. Yes! Oy, alam mo Ipon, meron tayong kanya-kanya pinagkakatawa. So, yun na nga, natapos na natin panoorin ang diskusyonan namin at ang paghaharap namin ni Miss Manila, Alexandra Abdon. Saan ba siya sumali? Basta, naging din siya, naging candidate ng isang pageant. At ang nire-represent niya ay Manila. Kaya nga siya si Miss Manila. So ako si Miss Angono Rizal. Para sa akin kasi, lahat ng sinabi niya, sobra akong naapektuhan. At syempre, bilang squatter, aaminin ko, sobra akong napikon. Sabi ko lang sa sarili ko, kung wala lang yan sa TV, nabugbog ko na yan eh. Dahil yun yung totoong nararamdaman ko. Ganon kaming mag-express ng nararamdaman. Wala nang intro-intro, bugbog agad. Hindi kasi para idamay pa yung magulang, yung lahat ng... Gusto ko na lang lumubog sa kinakaupuan ko nun, yung buong pagkatao ko, dinurog niya ako. Napaniwala niya ako na hindi ako qualified, ganun akong klaseng tao. Pero napagtanto ko, meron din palang ambag sa akin na ginawa si Miss Manila. Kaya nagpapasalamat din ako sa kanya dahil kung hindi nangyari yon, baka hindi ko nagawa yung best ko para ipakita din sa inyo. Hindi dahil sa may mapatunayan ako sa ibang tao. Gusto ko may mapatunayan ako sa sarili ko na, posible pala mangyari yung mga bagay na hindi natin nakakalam pwedeng mangyari. At siguro si Miss Manila din yung isa sa naging motivation ko para mangyari yung bagay na yun. Ang nangyari kasi nun talaga, may dressing room kami na magkasama kami ni Michelle Gumabaw. Tapos, pumasok ako, nagtataka ako bakit sa ibang dressing room ako pinasok. Hindi naman yun yung dressing room ko. Siyempre, pero hindi ako nag-isip na baka nandyan siya, baka nang ganyan-ganyan. Hindi ko alam talaga na pupunta siya nung araw na yon. Kaya yung sinasabi niya na parang masyado akong pinaghandaan ni Hito. Sorry, Miss Manila, hindi ko talaga alam na nandun ka. Ayun yung pinagkakatakahan ko. Sa iba ako pumasok. Sa iba din ako lumabas. Pero hindi ko naisip talaga yun. Ang naisip ko baka, this is my last night with Wawawi. Kasi araw-araw ako niloloko. Na last day mo na, mag-aral ka na lang mabuti. Tuloy nagkatotoo na wala ako. Hindi dahil may nagawa akong mali kaya ako nawala sa Wawawin. Kundi nag-pandemic at sila Kuya Wile napunta sa Puerto Galera at doon nakapag-show dahil lockdown di ba?
At syempre, nakabalik naman ako. At yun, shoutout nga pala kay Kuya Willie Rebillane. I love you so much. Bigyan ng jacket yan! You made me, you're my papa in showbiz. Saludo ko dyan. I love you, Papa Willie. At syempre, I love you din, Sir Wilbert Tolentino. May Sir Wilbert ako, may Willie Rebillame ako, at marami akong mga kagaya nyo. O, diba? Apakaswerte ang mga taong binababa, tinataas. God's will yan Wilbert and Willie. Ang galing mo, feeling na talino. Tsaka, comment ko lang din sa lahat ng babash sa kanya. Tigilan na natin yun. Grabe naman kayo. 2 years na pong nakalipas o magti 3 years na, hindi ko na po alam. Kasi nangyari ata yung 2020. 2022 na. Magti 2023 na nga po, diba? Kaya para sa akin, tigilan na natin yung pambabash natin kay Miss Manila. Ang sabi nga niya, scripted daw yung lahat ng sa kanya. Pero sa part ko kasi, hindi. Kaya siguro, hindi ako nasabihan na dapat kinalmahan ko lang din. Sobra ako napikon sa part na yun. Pero sabi ko, baka nga totoo, scripted. Baka nga nasabihan lang din siya. Baka hindi niya talaga hindi yun yung goal niya na masaktan din ako. Kaya naiintindihan ko din naman. Kaya sa lahat ng mga nambabash sa kanya, siguro it's time na tigilan na rin na lang natin siya. Kasi ang tagal na panahon na po nun. At naniniwala ako na lahat ng tao pwede magbago, kagaya ko. Kasi from siraulo, from tarantada, from bardagulan, pwede naman palang unti-untiin. Hindi naman changes na malaki-malaki. Nandiyan pa rin siya. Pero dagdagan natin ng konting twist yung buhay natin. Nalagyan natin ng iba naman na flavor o variant. Kung sa COVID nga, may variant. Lagyan din natin ng variant yung pagkatao natin. Na pwede tayo mag-switch anytime. Pwede kang maging squammy. Pwede kang maging beauty queen. Pwede kang maging komedyante. Pwede kang maging bobo. Dahil bobo naman talaga ako. Mga bobo! Hindi ako nagpapanggap. At syempre, lilinawin ko lang sa lahat-lahat ng squatter at ang squammy ay iisa lang. Kaya nga yung lakad ko, ayan, ang lakad ko, ay tinawag kong squammy walk dahil walk to success. Ako ang representative nyo na akong inaakala nyo wala na tayong magandang dadaanan. Tatandaan nyo kung kaya ko, kaya nyo din. Kasi galing po ako sa squatter area, kaya ako nga po tinawag ang sarili ko na squammy para hindi jologs pakinggan ng pagiging squatter. Pakukyutin natin na squammy. Na ang lakad ko ay nagpapatunay lang na ang taong may pangarap may mapupuntahan kung nag-uumpisa ka ng maglakad ngayon pa lang. Yun din ang patunay na mas madaling maghanap ng kaaway kumpara sa totoong kaibigan. Kaya naman, kung ikaw may kaaway, huwag mo nang patagalin. Batiin mo na! Oo, ikaw! At saka ikaw, kayo mga nanonood, kung may kaaway kayo, huwag na kayong mag-away. Magbati na kayo. Wala namang mapupuntahan yung maganda. Hindi maganda ang magkaroon ng kaaway. Dahil liliit lang ang mundo mo. At syempre, mas madaling humanap ng kaaway kaysa sa totoong kaibigan. Magwala ka lang dyan sa labas, magmura ka, magkakaroon ka ng kaaway. Pero ang totoong kaibigan, it's take a long time. Habang mahabang panahon yan bago mo malaman na isang totoong kaibigan ba ang iyong kasama. Oo, ikaw na merong kaaway, patawarin mo na yan. Yung mga may utang sa'yo, sure ako, hindi na magbabayad sa'yo yan. Oo! Naalala ko na naman yung may utang sa akin. Hindi na naman nagbabayad. Kung nahihirapan ka maningil, itulpo mo yan. Dahil ako din, isa yan sa mga problema ko, pero hindi ko sila inaaway. Magkukusa yan. Tingnan mo, pag napanood niya to, lalo yan magbabayad. Oo, ikaw nga. Charot. Kaya ikaw na nanonood. Oo, ikaw. Ikaw nga. Alam mo na, huwag na natin ibaba si Miss Manila. Si Alexandra Abdon, give love on Christmas Day. Yan. Di ba nga? Magpapasko na, magmahalan tayo. Sabi nga ni Sir RS, let's go. Pero kasi alam mo, grabe lahat ng ginagawa nyo. Lalo ka na.
It's a prank. Kaya ikaw, Miss Manila, kontakin mo na ako! Bati na tayo, di ba 2020 pa yun? Para sa akin, yung mga taong nang babash kay Miss Manila o Alexandra Abdon, parang binabalik lang natin sa kanya yung kung ano yung ginawa niya sa akin. Kaya kung nabully ako dati, parang nabubully na rin siya sa part niya. Kaya huwag nating gawin yung mga bagay na alam naman nating mali. Siguro give chance to everyone. Second chance ba, kumbaga. Napatawad ko naman na siya nun kasi meron kaming naging vlog, nagka-sorryhan na kami sa isa't isa. At okay naman na, simula naman nung last vlog namin, hindi na kami nagkita ulit. Shoutout nga pala sa'yo, Alexandra. Kung gusto mo ng kainuman, kung gusto mo ng tropa, nandito naman ako. Sorry din sa lahat ng pambabasya yun, ng mga kaskwami, mga kaipunatics, mga kabudoy ko dyan. Tatandaan mo na tropa tayo. Wala tayong dapat pag-awayan ng iba. Kaya ako na mismo humingi ng tawad para sa kanila dahil nadala lang din sila ng mga emosyon nila. Hayaan na lang din natin matuto rin lahat ng tao na matuto sa lahat ng pagkakamali nagawa. Hindi ko naman sinasabi na maling-mali yung ginawa sa akin ni Miss Manila, pero parang ganun na nga. Hindi, joke lang. Actually, ginawa kong motivation lahat ng sinabi ni Miss Manila sa akin. Oo, masakit, pero parang in-apply ko siya sa sarili ko na, ay, hindi pala ako qualified. Ay, ganito pala ako. Dinami yung pangananay ko Samantalang ang nanay ko lalaban ngayong August 25 sa Ginang Angono, Rizal. At hindi ko alam kung hanggang saan na mararating ng mama ko, pero alam kong kaya ni mama yan. At proud ako sa mama ko dahil yung mga pangarap na hindi niya nagawa sa kanya, ginawa niya sa amin ng ate ko na si Jesselie Timbol, na naging title holder ng mga maraming barangay ang ate ko. Siyempre ako, dating binibining Angono ng sining 2017 at ngayon, I'm your Binibining Pilipinas 2022 first runner-up, Nicole Budol. At syempre, tinapos nga ng mama ko yung mga pangarap niya para sa amin. Ngayon, ang pangarap naman ng mama ko, ang tinutupad niya para sa sarili niya. Sana pala rin siya ng Panginoon na manalo sa Ginang Angono sa August 25 dahil bilang anak, ma, kahit hindi ka manalo, hindi ka pa sumasali dyan, proud na kami sa'yo dahil nataguyod mo kaming 4 mong anak na ikaw lang ang mag-isa. Kaya matagal ka nang may crown. Dakilang ina. Dakilang ina. Yan. At yun, doon na tayo matatapos kay Miss Manila. Grabe ka. I love you so much dahil isa ka sa mga ginawa kong motivation para makuha ang corona. Hindi man malaki, hindi man maliit, size doesn't matter sa nakuha ko. Dahil corona ko, corona nyo lahat. Kaya naman, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Please subscribe my YouTube channel, Herlin Hipon. At syempre, ang aking boss, amo, manager, Wilbert Tolentino. At ang aking ate, Madam Inuts. At syempre, huwag niyong kakalimutan ang aking Facebook page, Instagram, TikTok, at Twitter. Ayun lang, maraming salamat. Ako po si Herlin Nicole Budol, your Binibining Pilipinas 2022 first runner-up from Angono, Rizal. Yun lang, bye!